Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Levitico, chapter 5, napuntang pong verse sa akin is 1 to 3. So, basahin po natin. Mga pagkakataong kinakailangan ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung kinakailangang tumistigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman, ngunit ayaw niyang magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Kung ang sino man ay nakahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya'y nagkakasala na dapat panagutin. Amen po. Grabe naman pala ng unang tipan, no? Nakahawa ka lang ng patay is may kasalanan ka na. Ang hirap. Paano pala ngayon, no? Buti na bago na yung generation, may bagong tipan ang dumating si Jesus. Grabe, hindi ko rin kakayanin yung lumang tipan. Pero parang feeling ko mahirap din yung itong bagong generation ngayon. Kasi ang daming lalabas yung mangyayari sa pahayag. Kung mababasa niyo yung sa pahayag sa Revelation, mas masaklap yun. So, ang gagawin lang natin is manalig sa Panginoon. Amen. Yan lamang po sa umagang ito. Amen. Leviticus chapter 5 verse 1 to 3. Kung ang isang tao ay ipinatawag sa hukuman para sumaksi sa pangyayaring kanyang nakita o nalalaman at siya'y tumanggi, may pananagutan siya. Kung may nakahipo ng anumang bagay na itinuturing na marumi, katulad ng mga patay na hayop na marumi, siya'y nagkasala at naging marumi, kahit hindi niya alam na nakahipo siya. Kung siya'y nakahipo ng maruming bagay ng tao, kahit hindi niya alam na siya'y naging marumi, ituturing pa rin nagkasala siya kapag nalaman niya. Amen. Levitico chapter 5 verse 7 to 9. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, magdala siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati, ang isa'y handog para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Dadalhin niya ito sa pari upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan niya ng leeg, ngunit hindi puputulin ng ulo. Ang dugo ay wiwisik niya sa tabi ng altar at ang natiray patutuluin sa paanan nito. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Levitico chapter 5 verses 10 to 12. Ang isa naman ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng 2 bato-bato o 2 kalapati, magdadala na lamang siya ng kalahating salop ng piling harina. Hindi niya ito bubuhusan ng langis ni hahaluan man ng insenso, sapagkat ito'y handog pang kasalanan. Dadalhin niya sa pari ang harina. Kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa altar bilang tanda na yun ay handog kay Yahweh. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Muli, good morning. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Leviticus chapter 5 verses 13 to 15. Ito po ay islat muli ni Bro Ian. Sabi po dito, ganito ang gagawin ng pari bilang pantubos sa alinmang pagkakasalang nabanggit tulad ng handog na pagkaing butil. Ang matitira ay para sa pari. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, kung ang sino may makalimot magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh, mag-aalay siya ng handog na pambayad sa kasalanan. Maghandog siya ng isang lalaking tupa na walang kapintasan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng sangtuwaryo. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ibig sabihin, pag maghahandog ka, nais mong humingi ng kapatawaran sa Panginoon
Pag naalala mo na, maghahandog siya ng isang lalaking tupa na walang kapintasan. Alam mo ba, maganda rin yung pakahulugan ng lalaking tupa. Bakit lalaking tupa? Ito po yung foreshadowing ng sa ating Panginoong Hesus. Para po sa ating mga Kristiyano, ang male sacrifice ay tinaguri ang typology ni Jesus. So, 'di ba ang sinasabi doon, lalaking tupa na perfect, walang kapintasan. Ganon din si Jesus, perfect siya, sinless. At siya yung pinaka-perfect sacrifice para sa atin, sa sangkatauhan. 'Di ba? Kagaling. Kaya sinasabi nila na si Jesus nag-i-exist sa New Testament lang, pero dito pinoportray na lagi sa creation pa lang, pinapakita na si Jesus dito. Hindi porke na wala yung pangalan mismo na Jesus, no? Pero yung word na nandun sa creation, siya na po yun mula sa simula. Kaya grabe, no, yung plano ng Panginoon from the start, ganun niya kamahal tayo. Kasi tayo yung unique na ginawa ng Panginoon. Kaya thankful tayo talaga sa ating Panginoon. Diba, sa lahat ng offering na ginagawa nila, walang, lahat yun ay temporal. Pero pagdating sa Panginoong Hesus, siya yung nag-iisang perpektong handog. Dahil wala sa sangkatauhan ang perfect, kundi si Jesus Christ lamang. Kaya siya lang yung valid na magiging perfectong handog. Diba? Yun, yung tinutukoy dyan na walang kapintasan. Yun po din si Jesus. Wala din siyang kapintasan at siya yung perfectong handog na hinihingi sa qualification. Siya lang ang pwede. Yun. Yun lamang po. Magandang araw. Tingnan natin Leviticus chapter 5 verse 16 to 19. Sabi dito, 16. They must make restitution for what they have failed to do in regard to the holy things. Pay an additional penalty of a fifth of its value and give it all to the priest. The priest will make atonement for them with the ram as a guilt offering, and they will be forgiven. 17. If anyone sins and does what is forbidden in any of the Lord's commands, even though they do not know it, they were guilty and will be held responsible. 18. They are to bring to the priest as a guilt offering a ram from the flock, one without defect and of the proper value. In this way, the priest will make atonement for them for the wrong they have committed unintentionally, and they will be forgiven. 19. It is a guilt offering. They have been guilty of wrongdoing against the Lord. Amen po. Shalom everyone. Bye.